nga po yung bio. Yung bio kanina. Yung bio, ma'am. Yung, yung, pangalan na. Yung pasyente ko kanina. Kumain lang kasi ako eh. Sino? Yung Bisaya? Oo. Yes, ma'am. Yung reseta, ma'am, nasa kanila na? Oo, pa kayo, pwede. Ay, pwede doon. Sige. At least naikuha yun. Nakakuha yung amin. Sige. Sige, ma'am. Sige. Ay, abanlat na dyan agad na nakuha. Sige, ma'am. Sige, sige. So yan mga ka-DIY, pinunta na natin sa hospital si Lolo Bio. Yan, in-oxygen po siya. And then, chinek up din po siya ng naka-assign na doktor. At marami pong tanong si Doc yan kung meron po ba siyang or dati po siya naninigarilyo, umiinom. So yan, sinagot din po natin at hindi po siya makasagot dahil yun po, hindi po siya masyadong makapagsalita kasi parang napapagod po siya mga ka-DIY. Dati siyang nagkuhan daw, Dok. Nag-docs. Hindi yata niya natapos. Eh, kung natapos niya o hindi. Ano? Mga tawin? Mga tawin? Ang matandaan na rin. Tawagan. Ate ni Ili. So yan mga ka-DIY, pinalitan na rin natin siya ng damit at pinunasan na natin ng wipes kasi medyo may amoy siya, medyo hindi, ilang araw na rin pong hindi siya naliligo kaya ayaw siya papasukin sa loob ng hospital kung hindi po siya magpalit kasi medyo nangangamoy po yung kanyang katawan. Kaya yan, pinapalitan po namin kasama ang kanyang mga kapatid at pamangkin. And then ako po, inaalalayan ko rin siya para mapalitan na po siya ng sando. So napakapayat po, nakikita niya po, nakakawawa po masyado, no? So nakakaawa po, napakapayat na dyan, halos putot balat po siya mga ka-DIY. Nakakaawa po si Lolo Bio. Kung kayo po nasa kalagayan niya, napakahirap po ng sitwasyon po niya. Tignan niyo po, nakakaiyak po na makita na ganyan po yung kalagayan niya, na halos butot balat na mga ka-DIY. Kita niyo, palitan na po natin siya ng damit. So yan, pwede na po siyang ipasok sa loob para po malagyan po ng swero or may confine na siya. And then susunod na lang po siguro yung kanyang pantalon kung mapapalitan pa mga kanila. Napakahirap po talaga pag ganyan ang sitwasyon. Pag tumanda ka tapos walang mag-aalaga sa iyo, guys, napakahirap po. Kaya swerte po yung mga taong may umaalalay po sa inyo. Pag yan mga ka-DIY, medyo pagod sa dyan, medyo pag tinatanggal yung kanyang oxygen hindi po siya makahinga. Kaya dinecide po ng doktor na huwag mo nang tanggalin yung kanyang oxygen at ipapasok siya sa loob mga ka-DIY para malagyan ng swero. So napakahirap po mga ka-DIY talaga pag magkaroon ka ng sakit na mga ka-DIY. Kaya huwag po kayo masyadong nagbibisyo mga ka-DIY. Napakahirap. Papalitan muna ng kanyang pamangkin yung medyas niya mga ka-DIY para po magamit niya sa loob sa hindi po lamigin po yung kanyang paa mga ka-DIY. So yun, nag-usap kami ng kanyang pamangkin na yan mga kailangan niya para po sa kanyang akan. So yan mga ka-DIY, binidyo ko pala siya sa loob ng hospital na ini-injectionan or nilalagyan ng swero kasi hindi po talaga pwedeng mag-video sa loob po ng operating room. Kaya yan, nakita niyo po mga ka-DIY, siniswera na si Lolo Bio mga ka-DIY para po siya ay may confine. DIY, no? So, yung binigay mo po, si Queen Isabella nagbigay nito. Si yung Queen Isabella. So, Queen Isabella, itong binigay mo, partial muna ito para pag naubos, bibigyan natin ulit siya nandun sa yung iba. So, kinuha na rin natin siya ng
saging at saka itong ulam tsaka kanin para may mga gamit siya. So magbabantay muna yung family niya. So yan si Lolo Bio mga ka-DIY. So kumakatok pa rin si Lolo Bio kung sa mga gusto pong tumulong, no. Pwede po kayong mag-message sa akin para matulungan natin at ako din po mismo tumutulong din po sa kanya, no. Kayo mag-alala at siya nasa mabuti naman ngayon, makakainom na siya ng gamot mamaya at pwede na siyang So mga ka-DIY, yan muna tayo, no. Yan muna ang video natin. End ko muna ngayon. Bye bye.